Rosel Christine Trillas Mercado. High school ako noon, 2006, na magkakilala tayo sa Victory. High school din tayo noong marinig kong mag-preach si Pastor Erwin ang prayer daw niya noong binata pa siya ay, Lord, I want to build a strong family. Sobrang nag-resonate sa akin noong pangungusap na yun. Ang maganda noong panahon yun, tinuruan nila ako na ang panalangin pala ay power. Kaya nagsimula na rin akong manalangin na balang araw, ihanda na rin ng Lord ang aking mapapangasawa kasi gusto ko mag-build ng strong family. October 2014, nagkita tayo ulit sa Lukban. Nagme-medicine ako noon. Dumalaw lang ako sa Victory Lukban at nandun ka rin pala. Sindan kita noon hanggang Patio Rizal kasi may prenup photoshoot yung isang friend natin na ikakasal. Nagpicture tayo gamit ang tablet ko. Di ko alam pero I have this sense that you are mine. Pagbalik ko sa Santa Mesa noon, kinuha ko yung tablet ko, nilihans ko yung picture, at hiningi kita kay Lord. Kaso pagbalik ko sa Lucena noon, pabalik-balik ko, ay napakasuplada mo. Kaya hindi na muna kita masyadong chinat noon. April 2016, nagpalit ka ng profile pic. Di ko alam kung ano pumasok sa isip ko, pero sinabi ko kay Raymart, Dukay, pag ako naging doktor tapos wala pa ang itong boyfriend, liligawan ko to. Nagsimula ulit ako mag-reach out sa'yo. Hindi ako nag-Instagram, nag-Twitter, nagsasaraha at curious cat, pero dinownload ko lahat ng yun para lang makapasok sa mundo. Responsive ka naman. Nabasa ko sa curious cat noon na parang gusto mo na may magbigay sa'yo ng NLT Bible at iyahag mo siya. Kaya nagpakapunta-punta ako noon sa Quezon City para lang mabili yung Bible na yun. 2019, hindi ko alam kung ano nangyari pero we were in a no-label relationship. May break up tayo ng ilang beses pero wala naman talagang official na tayo noon. Hanggang noon 2021, dahil maraming umaalig sa iyo na lalaki na gusto ka rin makuha, ay kinonfirm ko na sa sarili ko na hindi na kita kaya pang mawala at mapunta sa iba. So I made it official. It's funny how everything I dreamed about starts to seem so empty without you. Gerald. Okay. Si Ryan. Papapasok ko na yan. Papasok ko na sa iyo. Si Kuya Chico. Victor Joseph. Tapos si Jeremy. Ay, tapos si Justoni. iPhone 15 daw yan, guys. Tapos si Joshua. Thank you, Mayor. Thank you. Pangalan. Baka free. Smile ha, parang binigyan ng iPhone 15 Pro Max. Pogi! Oh, pakita mo dito, sir. Yan. Paano? I had to find my way out of a bad dream. And when the morning light came through the snow like dust into my bloodstream, I couldn't see it, I sealed shut, but I could hear someone say just hold high your head up from the shadows. You're almost through the night. Hold high. You walked through miles of darkness. You stared all of your demons down. It's time to feel the light now. Maging responsable kang lalaki, may asawa, gawin mo ang iyong duty, obligasyon, at kahit anong problema ang dumating, wag kayong magkakanya-kanya, wag kayong magkakanya-kanya. Yun lang po. Wala lang, congrats na lang. Ito lang po. Kaya sa sinabi ni Mama ay opo at kay Papa ay salamat po sa congratulations. Salamat po sa lahat. Isa, today is the last day of your being single. And
we just love you so much. And we're gonna miss you. Prioritize God, then Ron. Deny yourself. Ron now is your home. He is now your life. And you always think of what is the best for Ron and bring out the best in him because he will do the same. If you will do that to Ron, then Ron will do the same. So remember, si God, and then Ron is the second priority. Not yourself, not your agenda, not your dreams, whatever it is left for you, it's not about that anymore. It's about Ron, and it's about you. And we are happy to release you because I know that Ron is a man of God, a beautiful heart and a beautiful soul. And we love you. Papa and I love you so much. And we love Ron also. We're happy because God orchestrated this marriage. And I know Ron is the one because you told me you're not getting married if it is not because of Ron. So, thank you and we love you so much. Ano man ang puntahan mo, saan ka man lumipad, lagi mong titingnan kung saan ka nang galing. Ikaw yung aming first baby. God bless. Thank you po. Hug. Ma, thank you for bringing life, for being an instrument of God here na nagkaroon ako ng buhay sa mundo because of you. And I will never forget yung sacrifices nyo. Yeah. For sustaining me every day. And you've been so supportive of me kahit may pagkamatigas ang ulo ko. And thank you so much for all your support from the beginning ng wedding preparation, even until now. And nung bata pa ako, palagi kong tinatanong, nasan si mama, nasan si papa pag uwi ako? I think kahit mag-asawa ako, palagi ko pa rin kayong hanapin. Nasan si mama, nasan si papa? Yun. And andito rin ako, just like how you've been so supportive of me, palagi ko din kayong isusupport, morally and everything. Yeah, thank you and love ko kayo, di lang expressive, but I love you all. Ikaw na ang aking priority, ikaw na ang aking nuclear family. Tatratuhin kita ng may pagmamahal at respeto. Ikalawa, ako ay magiging leader ng bubuuin nating pamilya. Pangangalagaan ko ang spiritual, emotional, physical, intellectual, at financial well-being ng pamilya natin. Ikatlo, ako ay magiging primary provider sa bubuuin nating pamilya. Batid ko ang responsibilidad na nakaatang sa aking balikat at pangako ko na iyon ay buong puso kong tutuparin. Hindi ako nangangako ng marangya ni maginhawang buhay. Kung ipagkakaloob ng Diyos ay salamat. Pero kung sakali man magkaroon ng problema sa pagiging doktor ko, willing akong dumihan ang aking mga kamay, pumasok kahit bilang basurero o construction worker o anuman para lang may maihain na pagkain sa ating hapag. Hindi kita gugutom. Ikaapat, kapag nag-away tayo, I will do my best to always be on the understanding side at ako ang gagawa ng paraan as long as it conforms to sound principles tungo sa ating ipagkakasundo. Hindi tayo aabot sa tulfo. Ikalima, tatanggapin ko at mamahalin ang iyong pamilya. Ngayon, extended family na natin sila, pero mula ngayong araw na ito, mararamdaman nila na pamilya nila ako. Ika-anim, hindi kita susukuan. I will not quit on this marriage whatever hardship happens. So help me God. Ikapito at huli, hindi mawawala si Lord sa mga affairs at desisyon natin. Babalik at babalik tayo sa Kanya. Kasali siya sa lahat ng pangyayari sa loob ng nuclear family na ating bubuuin. Dark as a storm cloud and bright as a dream. You are the summer, you are the sun, you are the desert plain where the wild horses run. I want you to know you're the first thought. I want you to know the grace you're made of. I want you to feel that you're mine, dear. Whoa, whoa. I want you to know.
the sight of Almighty God and in the presence of witnesses to join Melvin and Hazel in the bands of holy matrimony. We are here to witness the miracle of God's love and the power of the Holy Spirit to join two lives into one. Can we pause for a while in a word of prayer? Father, we thank you for this moment that you allow this couple, Lord, to experience, Lord, this glorious wedding of the day today. Lord, we thank you for the gift of companionship that you allow this couple, Lord God, to embrace with, Lord. Without you, Lord, this kind of relationship, Lord God, will not be meant, Lord. And thank you, Lord God, because you are here today as we celebrate and witness, Lord, as you've given love for Ron and Hazel, Lord, for the rest of their lives. And so we are here, Lord God, as even witness for this, Lord, miracle you have brought to this couple. And Lord, may you bind them together, that this ceremony, Lord God, will serve them as a great reminder for the rest of their lives, Lord God. And be with them, Lord God, even for their exchanging of vows that they're about to do, Lord God, in a while. Father, we honor you. We exalt you today. In Jesus' name we pray. Amen. Melvin? Yeah, not yet. Okay na. Do you take this woman to be your wife? Simply to love her, comfort her, honor her, provide for her, forsaking all other, cling only to her as long as you both shall live. I do. Wow. Pwede po ba natin palagpakan ang tamis ng I do? Hazel, will you take this man to be your husband, to love him, honor him, submit to him, forsaking all others, cling only to him as long as you both shall live? Yes, Pastor, I do. Alam niyo po, Genesis 2:24 mention his wife. Now, Doc Melvin, take it away. So, now it's a time for you to ask permission to the bride's parents to take the hands of your wife. Now, come on, go ahead. Pwede na po tayo makaupo. Yan. Moods that take me and erase me and I'm painted black. Melvin and Hazel, I want you to know, God's purpose for you is to be together. Kaya dito, you will notice, na you are not made the same. And you will realize now today, as you begin to be in one roof, you will notice the dissimilarity of each other. It means yung pagkakaiba ninyo. And you are made uniquely that way. You are wired to God that way. Kaya there's no such thing as looking for someone na magiging compatible kayo. There's no compatibility. Now, when you look at it, God wired you together differently. Di ba? Hindi ba kayo natutuwa sa isa't isa? Magkaiba kayo. Di ba? Ang hirap naman, walang challenge kung parehas na kayo. Di ba? And that's a good part of that. Kahit na merong tayong dissimilarity, but it doesn't mean that they cannot move and walk in harmony. The better way for that, it's not about compatibility, but about complement. And you have to value your marriage. Because, the highest and the most, privilege that God allowed a person to enter with is in the marriage. Don't you know, marriage is a most privilege given by God to humanity. Sa simula pa lang, Ron, Hazel, build it right. Build it wisely and build it carefully. Because we are building a marriage that will honor God, will serve as inspiration
to our next generation, your children, to be, right? And the generation that will follow us and will bless everyone that will encounter. I hope the best legacy that you can leave to your children, next generation, is strong marriage. Your strong marriage, more than the materials. Your strong marriage. Because your strong marriage will reflect to them. And it's important to build it right today. And Hazel, and 2006 ay tayo nagkita sa Victory noon at doon tayo nagkakilala at noon ay doon ko narinig si Pastor Erwin. Hindi ko alam kung naka-attend siya. Sabi niya sa isang preaching niya, ang kanyang panalangin daw, I want to build a strong family. Kaya nung panahon yun, hindi ko alam kung bakit yun yung tumatakbo sa isip ko at that time, ang aking hinahanap, sa totoo lang, taliwas sa isip na marami, aking hinahanap na hindi girlfriend material, kundi wife material talaga. At ayun, so 2004, actually nakilala lang kita nun, tapos wala lang. 2014, wala lang yun. Nagkakilala tayo nakita ulit tayo sa Lukban, may prenup yung kaisa nating kaibigan at hindi ko alam kasi nung time na yon ay basta iba lang yung dating mo, hindi ko alam kung bakit. At wala, pinicture lang ako sa tablet ko at hindi ko alam kung bakit pero pagdating ko sa Maynila, Santa Mesa noon, nag-medicine ako noon ay nilihans ko at hiningi kita kay God nung time na yon. Pero nung pagbalik-balik ko ng Lucena ay napakasuplada mo kaya tinanggal ko na yung sa isip ko. Pero hindi ko alam kung ano nangyari. 2016 ay nagpalit ka ng profile pic tapos si Dukay. Ayan. Sabi ko kay Dukay, Dukay, nakikita mo itong babaeng ito. Pag ako'y naging doktor at wala pa tong boyfriend, diligawan ko to. Ayun. Hindi ko alam kung paano pero naka-auto. Ayun, hindi ko alam. Pero I think, alam mo ano mga nangyari. Hindi ako mahilig sa Instagram, Twitter, Saraha, Curious Cat. Pinasok ko lahat ng yun kasi doon ka nag-reply. Tapos, hindi siya nag-reply sa Messenger. Ayun, basta napakailap mo. Pero hindi ko alam, siguro grace ni God na ganito. Hindi ko alam kung ano nangyari. So, ayun, so anong nangyari pa nga? 2019, 2016 after nun, reach out kita. 2019, nagkaroon tayo ng pasensya dito sa face natin ito. Nagkaroon tayo ng no-label relationship. Hindi ko alam, pero nagbe-break tayo noon, nagkakabalikan. Tapos, wala naman tayo. Tapos, ang masaya nito, noong 2021, may nanligaw sa'yo. Hindi doon ako nag-isip. Sabi ko, parang hindi pwede. So, nilagyan ko ng label. At ngayon ay, ngayon ay asawa na. So, yun lang. So, ngayon ay ito lamang, mayroon akong 7 pangako sa iyo. Inano ko lang, para halimbawa, may nangyari sabi mo, sweetie, ang iyong ika-7 pangako, mga ganun. Unang pangako ay pakamamahalin kita, iibigin at gigiliwin at wala ng iba. At ngayon, ay kasi kumbaga ay nuclear family na kita, iba na yung estado, ay ikaw ng priority ko at tatratuhin kita ng may pagmamahal at number 2, may pagrespeto. Ikalawa, ay ako ay magiging leader ng bubuuin nating pamilya. Pangalagaan ko ang spiritual, emotional, physical, intellectual at financial well-being ng pamilya natin. Ikatlo, ako ay magiging primary provider sa bubuuin nating pamilya. Batid ko ang responsibilidad na nakaatang sa aking balikat at pangako ko na iyon ay buong puso kong tutuparin. Hindi ako nangangako ng marangya ni maginhawang buhay. Baka magandang lahi, yun, pwede pa. Pero kung maputi nga, pero kung ipagkakaloob ng Diyos na bigyan tayo ng masaganang buhay, sobrang salamat Lord. Pero ito pangako ko, kung sakali man na magkaroon ng problema ang aking trabaho bilang doktor, ay willing akong dumihan ang aking mga kamay. Kaya kong pumasok bilang basurero o construction worker o anuman
na trabaho para lang may maihain na pagkain sa ating hapag at hindi kita gugutumin. Ika-apat na aking pangako ay kapag nag-away tayo, I will do my best to always be on the understanding side at ako ang gagawa ng paraan as long as it basta ako lang gagawa ng paraan para tayo magkasundo. At hindi tayo aabot sa tulfo. Ikalima kong pangako ay tatanggapin ko at mamahalin ang iyong pamilya. So ngayon ay kumbaga conjugal family ay mamahalin ko ang family mo at also welcome sa aking family din. Ika-anim kong pangako ay hindi kita susukuan. I will not quit on this marriage whatever hardship happens. Hindi tayo idealistic, tayo ay realistic. So, realistically, hindi naman lahat okay. So, ano man mangyari, syempre, magkakasama tayo sa isang bubong, may makikita tayo. Ay, syempre, iba yung mag-boyfriend, girlfriend, iba yung magkasama na basta, ano man ang mangyari, we will resolve it, hindi tayo susuko. At ikapito, at huli ay hindi mawawala si Lord sa mga affairs at desisyon natin. Babalik at babalik tayo sa Kanya, kasali siya sa mga pangyayari sa loob ng nuclear family na ating bubuuin. Yun lamang po. Thank you, sweetie. So yun, when I was 14 or 15 years old, I wrote a prayer in my quiet time notebook saying that, Lord, I pray that you would spare me from wrong relationships. Days, months, years, decades have passed and I have forgotten about that already. Until I saw my old quiet time notebook and realized that God did answer my prayer. I may have forgotten it, but God, a good, faithful, and almighty Father that He is, heard my prayer and granted it. So that's why you are here, a living proof that God hears and He answers, and you are God's miracle to me. A longing fulfilled is sweet to the soul. Yun yung naalala ko the second time na nag-cross yung landas natin. And finally, after some months of preparations, mula sa pag-aasikaso mula sa biggest details hanggang sa smallest details, here we are, sweetie, in front of God and our loved ones. Ang saya pala to be in a relationship na lahat ng tao nagre-rejoice para sa inyo. Looking back, we first met each other, that is a music team. I was only 14 or 15 years old, and you were like 16 or 17 years old. I was the assigned lead singer and you were the keyboardist. Sabi ko, ang weird naman ito dahil hindi man lang tumitingin sa mata ko pag kinakausap. Until I found out na kapatid ka pala ng classmate ko nung high school at super talino mo pala. At nakaka-bless lang hanggang sa naging Kuya Melvin na rin ang tawag ko sa'yo. Years have passed and we had different priorities. Students pa lang tayo at wala ka pa sa talaga sa isip ko. Until one day, our paths have crossed again at the right time, at the right place. Nakakatawa kasi on a second thought, I was not looking for love when I met you. In fact, I was avoiding it. Akala ko di na ako mag-aasawa. Pero sabi nga nung kanta, and then you came, you brought me out of a shell, you gave the road to me, and before I knew, there I was so in love with you. Yeah. Nakakatawa kasi kahit iwasan natin ang isa't isa, palagi pa rin tayong pinagtatagpo na parang ang liit ng mundo natin. Also, we just really had a good foundation of friendship. Sinong mag-aakala na yung tinatawag kong kuya ng 14 or 15 years old ako, ayun pala yung mapapangasawa ko. Sweetie, I promise to take care, protect, and nurture everything that God has entrusted us with. I promise to do those with all my heart and my life. And I will always be grateful to God for giving me up and partnering me with the most excellent man I know. So smart, yet so humble. So gentle, yet so persevering. Most understanding and so kind. I honestly do not know what I did to deserve you, but thank you, sweetie, for not giving up. You gave me a lot of reasons to hold on once more, and you simply can make me happy in so many ways. Sweetie, I promise to strive to do better and be better daily, not only for me but for you, because you deserve the best. And so we can achieve your dream of having a healthy, strong, and happy family.
From being teammates in music team and now officially being teammates in real life, I promise to make a beautiful music and harmony with you in this thing called life. I love you, sweetie, and may the Almighty Father bless our marriage. So, this ring is the sign of the covenant I have made with you today. To love you with an eternal love as I place it on your hand and you receive it, you acknowledge that you are no longer your own but mine. Wow. That's... All right. Sige, Hazel. Go ahead. This ring is the sign of covenant I have made with you today, to love you with an eternal love as I place it on your hand and you receive it. You acknowledge that you are no longer your own but mine. Okay. Come on, let's give a hands for this couple. Seven, 9 hanggang 13, na ang pagbibigay ng assistance at suporta sa magulang, lalo na kung wala na itong aasahan at kakayahang maghanap buhay, ikasama sa paggalang sa magulang na isa sa 10 utos ng Diyos. Sinabi rin sa unang Timoteo 5:3-4, igalang mo ang biyudang wala ng ibang maaasahan sa buhay. Subalit kung ang isang biyuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Sa ngayon po, si Papa ay napakasipag na nagtatrabaho po para kay Mama. Kami pong 3 anak po niya kahit papaano ay hindi na po nakaasa sa aming mga magulang kahit papaano. Iginagalang ko po ang kagustuhan ni Papa na patuloy na magtrabaho kahit senior na po siya kasi kapag daw po wala siyang ginagawa ay parang lalo daw siya nanghihina. At ginagalang ko rin po ang pagiging husband ng aking ama kay Mama na siya ang primary na dapat magpo-provide para kay Mama. Gayunpaman, kahit ako ngayon ay may sarili na dapat i-prioritize at unahin bilang pagsunod sa yung po mga sinabi kong mga nabasa ko na mukhang kalooban naman po ni Lord ay kapag dumating ang oras na kayo po ay mahihina na, ako po ay nangangako na ako kasama ang 2 kong kapatid ay ang una pong kakalinga po sa inyo. Gayon din naman, ako po ay nagpapasalamat kay Inay. Ang sabi, siya po ngayon ay nasa ospital at kasalukuyan nagpapagaling po. Ang sabi ng Inay, kapag daw ako ay balang araw ay nag-asawa, at ako daw ay nabalitaan niya naging batugan na asawa, kahit daw siya ay nanghihina, ay siya daw ay tatayo at ako ay babatukan niya. Ako po ay binusog ng Inay sa pangaral, at ako po ay nananalangin na busugin din po ng Inay sa pangaral ang aming magiging anak at sana po ay makabuo po agad. At salamat din po sa aking mga tiyo at tiya sa walang sawang pangunawa, suporta at pagmamahal. Mula po nung ako'y magkaisip ay kayo na po yan. At hindi ko po maaabot ang mga bagay na noon ay pinapangarap ko lamang na iniisip ko ay imposible kung kayo po ay hindi nandyan. Kung pwede nga po, ginawa ko po kayong lahat na ninong at ninang. Pero kahit po ay kayo po ay akin pa rin pong hihingan po ng payo. At sa akin po mga magulang, tanggapin niyo po ang aking regalo. Nasaan ba? Ayun. Ayan po. Ayan po ay 2 cellphone. Yung isa po ay Vivo. Yung po yung Y27 kay Papa kasi yun po ay merong resistance sa tubig at sa alikabok. Tama-tama at si Papa ay lagi nasa labas. Yung isa naman po ay Camo, ay 250, mataas ang memory at maganda ang camera. Magugustuhan ni Mama kasi mahilig siya magpicture. At isa pa po ay, yun po ay simbolo na kahit po ako may sarili na, ay open pa rin po ang communication ko po sa inyo. Yun lamang po. Dear Mama and Papa, I may not always say it, but thank you for being good and even great parents. I had a great and happy childhood because of you. You sent me to the best schools, made sure that you provided all my needs and even wants. I first knew what love looks like because of the 2 of you. You were my first role model. Thank you for your sacrifices and for making sure that our needs are met. There were times na I'm a little bit stubborn because I'm the eldest daughter in an Asian family. But thank you for being so patient with me, more than what I deserve. Thank you for being so generous to me and giving everything without
asking anything in return. You have been so supportive in my entire life. We may not always understand each other, pero sabi nga ni Ma, in the end, baka pa rin natin ang isa't isa. I thank God for choosing you to be an instrument of giving life to me. Maybe I first learned what unconditional love really is because of you. And now that I'm getting married and we live in a different house, I promise to always be here for you, just like how you have been there for me too. May gift din ako sa inyo na sa'yo. Yay! Ito ay surprise! Come on, let's give a hands to the Lord for this cover. All right, sige. Especially for Melvin. Yeah. Having pledged your faith in God and your love for one another by exchanging of the vows and giving and receiving of the rings and looking to heaven and asking divine sanction, I now pronounce you man and wife. Ano hinihintay mo, Melvin? Magkakainan na tayo. Mamaya na lang. So what God has joined, let it forever remain sacred. Because you are now husband and wife, one in spirit and soul, standing pure and holy before God and one another. And Melvin, are you still there? Yeah. Because you have taken on the responsibilities of a husband, you may now kiss and embrace the bride. Isa pa daw, public demand. One more, kiss and embrace the bride. Wow! Come on, let's give a round of applause. Ladies and gentlemen, may I present to you Mr. and Mrs. Ron Melvin Balillo. Mabuhay ang bagong kasal. Okay, congratulations! Sidewalk barefoot down the trail to your house. Voice like thunder call your name, ringing out. For us were our kingdom where we ran and we began. Tell
telescope onto the land we call ours. Hands untethered by the love that brought our beating hearts into this spinning world, hidden there like undiscovered pearls. Slicing the cake together and will be serving each other, which symbolizes that not only the wife, not only the husband, but both will be serving each other. Ano po? Siyempre, nakaka-relate ang ating mga couples here. Hindi lang po babae ang nagsaserve o naglilingkod sa asawa, kundi maging ang mga lalaki. Ano po? Ayan na. Ayan na, ayan na. Ay, sweet, nakakainggit. Ayan po, sila po ay kasalukuyang nagsusubukan ng cake. Siyempre. Malaki din, hindi nagpakabog. Ayan, okay, palakpakan naman po sa ginawa nilang serving of cake. For the longest, happiest, most meaningful, and most successful marriage life of Dr. Ron and Ma'am Aisel. So, cheers! Ayan. Muli po, palakpakan po sa ginawa nating wine toasting. And now, let's move on. Dahil pumasok naman kayo sa ganitong relasyon, parehas na kayong matured at saka you are rooted in Christ. That alone is there's confidence in us na you'll have a very successful marriage. So, God bless you and nandito lang kami parati para sa inyo. Yun. Ayun, sabi nga daw, kailangan daw naman ng helper. Kaya tinulungan ako magsalita. So, sinabi na ni Pastor lahat. So, sa akin na lang ay enjoy nyo ang moment na to. At saka, remember nyo kung bakit kayo kinasal. At every time na mag-aaway kayo, mare-remember nyo yun. Na ikinasal kayo. Wag daw kayo mag-aaway, yun lang. Magandang hapon po sa atin lahat, sa ating couple. Congratulations, Ron. Kasi wala akong ibang sasabihin kasi puro pastors yung ating mga nauna. Sana magsama kayo ng maganda, walang away. Sila kasi sabi na may away kayo lagi Ha? Magsama kayo ng walang away. Yun ang pinakasusi sa lahat. At hindi porke kayo ay mag-asawa na, hindi na kayo mag-girlfriend, boyfriend lang. Sana yung ginagawa nyo nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo na pupunta sa bahay, may dalang flower, may dalang chocolate. Sana huwag nyong kalimutan. Ganon pa din habang buhay kayong nagliligawan. Maraming salamat. Congratulations sa inyong dalawa. Ang masasabi ko lang, Ron, Esel, ay di ba nasabi na ni Pastor, ang magandang pundasyon ay ang Lord. Dagdagan naman ninyo ng love at trust. Yun lang. Lagi pong umaga, araw-araw po. Wala na akong halos masabi kasi kayo ay nasa tamang edad na. At kita ko naman na ang inyong magiging buhay bilang mag-asawa ay magiging maganda. At sabi nga, di ba sa mag-asawa dapat lagi talagang, yun, sabi niya kaya kanina, uunawain daw ko pilit. Kung ano man yun, hindi siya papayag na hindi matapos na yung kanilang pagtatampuhan ay hindi maayos. Yan sabi kanina doon. So nakita ko na
tama nga pala, pag mag-aasawa ka, dapat, mga ilang edad ka na ate? 33 years old. So, medyo malawak na, ano po. Lang, siyempre, magtatayo ko ng pamilya. Kung gusto nyong umunlad, ay tuloy-tuloy lang ba? Huwag kang titigil. Dapat may target. Dapat yung ambisyon mo, huwag mong tigilan hanggat di mo nakikita. Pero huwag kang magmadali. Kasi makakamit mo yun. Kasi pag nagmadali ka, pwedeng hindi matupad. Pero pag nag-take time ka, maaabot mo yan. So, yun lang siguro nakikita ko na dapat mo na gawin bilang kayo ay magsasama at magiging isang pamilya. At hangad ko ang inyong tagumpay sa pagbuo ng pamilya, sa pamumuhay, ay gusto ko ay sana makita kong yung pinangako mo sa iyong asawa kanina, pitong pangako mo ay inaasahan ko na ito ay talagang totoong pangako. Hindi mo lang binanggit sa mga karamihan, kundi siya sa puso at yung papatunayan sa iyong asawa. Yun ang napaka-importante kasi nung sinabi mo kanina yun. Yun talaga ang sa mag-asawa yun napaka-importante. Kasi sa aking experience ay hindi naiwasan ang tampuhan. Hindi naiwasan ang kayo ay mayroong hindi pagkakasunduan. Pero hindi naman. Kasi ang nagdadala kasi sa unang-una, ang nagdadala talaga ng relasyon sa mag-asawa ay ang babae. Lagi yan. Tandaan niyo yan. Babae lagi ang nagdadala ng relasyon. Hindi. Yung lalaki kasi, kuminsan may pride yan eh. Kuminsan hindi may babae yung kanyang sarili. Pero once na napatawad yan, nagsasubside din yung galit. Pero once then ang babae ay siya agad yung nagpakumbaba, automatic kasunod ang lalaki dyan. Hindi ka matitiis niyan. Basta makitang ikaw ay nagpapakumbaba din. Pero kung parehas kayong mataas, sigurado ako, hindi papayag yung lalaki na mas matataasan mo pa siya. Tandaan nyo lagi yan. Kaya sana, hoping, at aking susubaybayan yung pangako mo. Congratulations. Sa inyong mag-asawa, basta isipin nyo lang yung respeto lang sa isa't isa. Napaka-importante lagi nung respeto. Yun lang. At nasabi na naman ng Tito Roy mo lahat. Gawin na lang ninyo yun. At sa palagay ko ay napakaganda nun. Okay, thank you. Thank you po. Now, let's now have Inspector Rio Balilo po. Ninang Rio Balilo. Teka. Baka malimutan. Ron, yung usapan natin, 31,000 yan. Para alam mo, kamamaya kupitan, alam mo na. Oo, yan, okay. Ron, siguro lahat nasabi na nila, parang wala na akong sasabihin. Nasabi na ni Pastor, umpisa pa lang, lahat nagsalita. Pero para sa akin, simple lang. Dahil kayo nagpamilya, di ba pangarap nyo ay magkameron kayo ng bahay? So sabi nga po ba, bakit po pa tayo nangangarap na bawat nag-aasawa ay magkameron ng sariling bahay? Ano ba yung dahilan? Baka pwedeng makitirahan na lang. Pero
ayaw po natin ang bawat isa na tayo ay nakikitirahan lang pag tayo nag-asawa na. Ano po ba yung dahilan? Sabi nga po, ang bahay ay mayroong pintuan at mayroong bintana. Yung pintuan po, yun po yung pasukan. Ibig sabihin po, Ron, dahil nag-asawa kayo, yun yung pinasok nyo na bilang mag-asawa. Bakit may bintana? Kasi para pag may sama ka na loob, pwedeng doon ka lumabas at ikaw doon ka huminga. Tama po ba, di ba? Pero para sa akin, Ron, kaya tayo ay may bahay upang hindi malaman ng ating kapitbahay, ng ating katabi, kung ano ang nangyayari sa ating buhay. Ibig sabihin ko, kung kayo ay may problema, dapat sa loob lang ng iyong tahanan. Huwag na huwag niyong idadamay ang iyong nanay, ang iyong biyanan. Bakit? Hanggat maaari, resolbahan nyo na kayo lang mag-asawa. Especially, huwag niyong isusumbong ang inyong problema sa inyong kapitbahay lamang. Bakit? Or either isusumbong nyo ay sa media, lalo na kay Tulpo. Huwag kayong magkakalat. So, ibig sabihin ko, pag kayo nagka-problema, mga mahal kong pamangkin, dapat resolbahin nyo muna na kayo lang dalawa ang dapat makasolve ng problema para humaba ang inyong pagsasama. Kasi yun yung sekreto namin ng titamaan mo. Kahit anak namin, kahit kaming dalawa, kahit kami magkaaway, hindi alam ng anak namin. Wala kaming imikan, nagtitingin na lang kami kung paano namin ma-resolve ang problema. Pero hindi sa anak namin, hindi alam ng anak namin na kami ay may problema. Pero sabi nga lahat ng bagay ay may solusyon. Kaya nga problema, pag wala kasing solusyon, hindi yung problema. Tandaan mo yan. Ang masasabi ko lang sa inyong dalawa, ang tito nyo ay wala namang material na bagay, pero ang moral support at advice, kung kailangan nyo ng tulong, andyan lang lagi na ako. Lagi naman ako. Ang masasabi ko lang, sabi nga ng Panginoon, humayo kayo at magpakarami. Ang anak natin ay ating kayamanan. Kaya Ron, humayo ka at paramihin natin ang ating kayamanan. Yan lang ang advice ko. Ay, ikaw naman. Yan, magandang hapon po sa lahat. Ayan po. Ayun, umiyak. Pasensya na po. Kasi kanina po, habang nangangaral si Pastor Ed, nag-flashback lang lahat sa akin, Hazel, nung maliit ka pa. Kasi po, si Hazel po ay inalagaan ko po yan. At pagkapanganak po ng mami niya, naibalik po sa ospital, 1 week sa ospital. At sa akin po naiwan si Hazel, super baby pa Hazel, ikaw. So, isang gabi po ay pinatutulog ko siya sa paanan ko. Siguro po nakaranas sa inyong iba nito. Pag ang baby ay ngalay ka ng kalungin, sa paanan, ginaganon mo yung paanan, nakaulo siya doon. So doon ko po siya pinatulog. Ay magdamag na po kaming gising. Kasi siya iyak na iyak at hinahanap niya ang kanyang mami. So iyak na iyak po siya, hindi ko siya mapatigil, hindi ko siya mapatahan, hanggang sa kabagan ka na, Hazel. So, that night, sobrang talagang ako ay naawa doon sa baby. At dahil nag-worry na rin dahil kinakabagan na siya, umiyak na rin po ako habang pinapatulog ko siya. Tulog ka na, Hazel. Tulog ka na, Nini. Tulog ka na. Kaya umuuha siya. Umiiyak naman ako. Sabay na kaming umiyak. Sinabayan ko siyang umiyak. So, Hazel, lahat ng yun kanina, habang nag-message si Pastor Ed sa inyo, nag-flashback lahat sa akin, habang inaalagaan kita nung maliit ka pa. Sabi nga ni mami mo kanina, ikaw rin na isang gem ng family. So ngayon, both of you are so precious. Very precious kayo sa akin. At sabi ko, from today onward,
Ron, ikaw ay lagi ko nang kasama sa aking mga prayers. Thank you so much for loving Aisel. Aisel, I love you so much. At inari na rin kitang anak. Since nang ako'y dalaga pa, pinalaki ka namin ni mami mo, tulong kami. Lahat na nangyari sa buhay mo, witness ako. So yung love, nandun talaga. So I love you, Aisel. I love you, Ron. Salamat sa pagmamahal mo sa pamangkin. You are so precious. God bless you both. God bless. Example nyo sa mga youth. Imagine mo, 14, 15, 16 pa lang kayo, no? It is a God's time, God's perfect time for you. You are the salt and light of this earth. At maganda po na na-witness ng mga youth at ng mga ka-church natin, ka-church nyo, yung story nyo, no? Napakaganda na yung purity remains and yung pagmamahalan nyo sa isa't isa. God bless you at kasama kami sa journey sa buhay. Amen. So, Ron and Aisel, so, parang narinig ko kayo ng mga problema, no? Kasi mga nanay, tatay na kasi yung mga ninong at tinang nyo, no? Naka-experience na sa buhay. So, sabi din sa Deuteronomy, ano? I believe na kayong dalawa ay magsusumikap na magkaroon kayo ng maayos, maganda at pinagpalang buhay. Ngunit parating yung tatandaan, sabi nga ni Moises, kung paanong sinabi sa Deuteronomy na kapag kayo ay pinagpala na. Okay? Meaning dahil yun naman talaga ang plano nyo sa buhay. Kaya kayo papamilya, magkaroon ng sariling bahay. At darating talaga na kayo pagpapalain ng Diyos sa inyong mga buhay, ikabubuhay, pati bahay. Pero merong reminder doon na wag nyong kalilimutan na ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng karunungan at lakas. Na yun naman ay sinabi na rin kanina. Ano? At yun isa sa pinakamaganda. Dahil walang saysay anumang tagumpay, walang saysay anumang ma-achieve nyo sa buhay bilang mag-asawa kung malilimutan naman natin ang dahilan ng tagumpay. Kaya ang tagumpay ay nakasalalay sa patuloy nyong pagpapasakop at pagkakilala sa source ng buhay, ng ikinabubuhay, at ng future pa niyong magiging buhay. God bless you. Patubayan nawa kayo ng Diyos. Journey. So, ibig sabihin, you really have to work it out. So, walang walang magic sa success. You really have to work it out. Dadaan kayo sa journey. Hindi yun yung magiging destination agad. Kasi may journey kayong dadaanan. So it takes the two of you to fight for your marriage. If you want a great marriage, if you want a happy marriage, then you have to work on it. You need God to be the center of your relationship. Sabi nga kanina, no, in Psalms 1, di ba, yung those who walk in the Word of God, those who love the law, it's like you're just like a tree planted by the streams of water, which yields its fruits in season, and whatever you do, prosper. So both of you, I believe, and I know, bata pa lang kayo, di ba? You were in the church already. I've seen you, how you walk with God. I've seen you kung paano kayo nag-grow in your relationship with God. And I know for sure that you will flourish, that you will be fruitful in every way. And whatever you do, I believe, you will prosper. Thank you. Thank you po. Family headed by Sir Jesse Vasquez, Principal for Quezon National High School, the Bermudo and Belilo family. Welcome to our family. We are now united. Sa Mercado family, we have here the matriarch, Nanay Ijos. We have Ate Fina here.
and the rest of the members of the Mercado family. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagdalo sa oras na ito. Sobrang pinapahalagahan po namin. Also, the titos and the titas of Ron Melvin. You played a vital role in the life of Ron. We heard his story, and we are so blessed that now today, we are welcoming Ron in our family. Ron, welcome to our family. When Aisel was still very young, nung parang nagdadalaginding na siya, may nagkaka-crush na, I started to pray. Kasi parang kinakabahan ako, naku, baka girl boyfriend na yung anak ko. I started to pray that, Lord, you will bless my daughter in the future. Not just a man of God, a God-fearing man, but also a man with a kind heart, no? And God is so gracious and so generous, and God is so great that God gave my daughter, my only daughter, a man with a beautiful heart and a beautiful soul. So Ron, hindi pa kayo magkakilala ni Aisel, pinagpe-pray na kita. Okay, so remember, the first quarter of this year is very crucial because Aisel told us ayaw niyang mag-asawa talaga. And then, sabi niya, ang lungkot-lungkot meron, sabi niya, Mami, ayaw daw talaga niya mag-asawa. And then sabi ko, my heart grieves so much. Kasi yun lang po yung pangarap ng mga nanay. Eh si Aisel po, nag-iipon na po ng pang-placement, mag-a-abroad daw siya. Sabi ko rin, pigilan mo yan. Sabi ko rin, Mami, bulaan niya kasi wala naman niyang passport. Okay? So, and then, nung dumating po yung time na, sabi ko, ano kaya talaga ang mangyayari? Although we prayed a lot. So, thank you, Ron, because you are so persistent. Talagang parati po siyang dumadating sa bahay. Pag yung pong youngest ko pumalakpak na, meron na pong Toblerone, o kaya ay meron na pong pizza, may donut. Yun po yung story namin. Ron, you are most welcome in the family. You are a gift from the Lord for my daughter. Sabi ko nga, sabi ko kay Aisel, it's no longer about you. No? It's not about you, it's about God and about Ron. You will start denying yourself. You will start prioritizing Ron. Second to God, of course. Hindi na kami, hindi na yung sarili mo, but Ron. Bring out the best in him, support him in every endeavor na nagagawin niya doon sa buhay niya, sa buhay niyong dalawa. And then salamat sa pagmamahal mo kay Aisel. At kinararangal namin na makasama ka sa aming pamilya together with your so kind-hearted family. All the members of Bermudo and Balido family, we heard so much from you, from Ron, because we had a lot of time talking together. Lumalabas po kami sa bahay. At all praises po siya sa kanyang mga titos and titas, and very, very proud po siya sa inyo. Maraming salamat po. Palakpakan naman po natin si Ron. Meron po kayong gem sa family. You have a gem in your family sa katauhan po ni Ron. And I'm so happy because yung gem na yon ay napapunta po sa aking anak. So, masayang-masaya lang po ako bilang nanay na yung anak ko po na halos nagpakatanda at may mga ligaw po. Pero talagang parating ayaw niya. Pero sabi ko, the best pala yung ibibigay ni God. Kaya po, pag po meron silang LQ at dumating po si Aisel sa bahay, the door of our house is closed at babalik siya kay Ron. At ang sabi po ng papa ni Aisel, Ron, pag ayaw mo na, huwag mo babalik sa amin. Iligaw mo na lang. Okay, so ganun po kami ka-confident that my daughter is in good hands. Para lang pong Metro Bank. Okay, Ron, tanggapin mo ang aming pagmamahal, tanggapin mo ang aming pagyakap. Ano man ang mangyari sa dulo nito, nandito lang kami ng Papa Rapi mo, ng Mama Minerva mo, at ng Papa mo. Okay? So, this is God's word for you today as my final words. Yung pong may Bible sa cellphone, makiki-open po sa Deuteronomy 28. Let me start with verse 1. So, Ron and Aisel, sabi, gusto ko sila makita. Sabi dito, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all the commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. And God said, all these blessings will come upon you and accompany you
if you obey the Lord your God. It also says here, you will be blessed in the city and blessed in the country. We are claiming God's words today in your life as you are starting to create your family. And God said, the fruit, Asel, the fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young and your livestock, the cubs of your heads, and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading through will be blessed. Ron and Asel, you'll be blessed when you come in and blessed when you go out. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction but flee from you in 7. They will be defeated before you. And the Lord continues to say, the Lord will send a blessing in your barns and on everything you put your hands to. God will bless you in the land He is giving you. And the Lord will bless you as His holy people. You are a holy people, Ron and Asel. As He promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in His ways, all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord and they will fear you. So you are the witness of the Lord, and your testimony will bring amazing maybe things or benefit in the people, those people around you, your family, at iba pang mga tao na magiging connected sa inyo. Maybe your patients and your students, Asel. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground in the land you sow. The Lord will open the heavens, the storehouse of the bounty, to send rain on your land in season, and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but you will borrow from none. That's how much the good Lord loves you. And finally, Ron and Asel, the Lord will make you the head and not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. So thank you so much po, and God bless everyone. Kagaya po ng mensahe ni Pastor Ed, maraming salamat po dahil alam mo po, pag tumutuloy yung luha ko, kompleto na ako. And kanina napakaganda ng message at yung po mismong message na yun, ay gusto ko sabihin sa kanila. And because I believe that we can do nothing. Kaya yung gawin po nating foundation yung salita ng Diyos. And even though na magkaroon ng shaking, magkaroon ng gera sa Israel, hindi ka masishake dahil nakabuild ka dun sa strong foundation at yun po yung salita ng Panginoon. Sana po sa buhay namin, Asel, ay marami kang nakita sa amin ng mama mo na nagtatalo kami. Pero isa lamang ang masasabi namin sa inyo, even though kayo ay nagkakaroon din ng pagtatalo, huwag kayong hihiwalay sa Lord. Because you can do nothing without God. But with God, all things are possible. Amen? At huwag kayong hihiwalay doon sa taong ginagamit sa inyo ng Diyos. Hindi ka man bigyan ni Pastor Ed ng house and lot. Pero sa pamagitan ni Pastor Ed, bibigyan kayo ni Lord ng bahay. Aayusin ni Lord ang inyong ikinabubuhay. At aayusin ng Diyos ang lahat sa inyong buhay. Salamat. Ang kaligayahan ng anak ay kaligayahan na rin ng magulang. Kaya, Ron, Asel, piliin nyo sanang laging masaya at magmahalan. Kasi, ang buhay ay hindi naman puro pagsubok. Minsan sa madalas, may pagsubok. Kaya pag nadating ang mga ganong pagkakataon, mas gawin yung maging malapit sa isa't isa at
wag susuko sa isa't isa at magtulungan para makalampas sa mga problemang dumadaan sa buhay. At saka, alam mo, hindi nga ako handa eh. Alam mo, Aisel, sorry ha. Alam mo, ikaw ang pangatlong pag-ibig ni Ronron. Pangatlo. Kasi unang-una, ang una niyang pag-ibig ay ang Diyos. Ang pangalawa ay ang pamilyang kanyang pinagmulan. At ikaw ang pangatlo at huli niyang pag-ibig. Kaya ganon. Nawala to rin ang sasabihin ko. Nawala na. Nawala na. Kaya yung piliin yung maging responsable sa pinili nyong papel sa buhay. Dahil, remember, hindi namin kayo pinilit sa isa't isa. Kayo ang nagkainlaban, nagkagustuhan. Kaya, ano man ang mga dadating, pagtulungan ninyong labanan, lutasin. At saka, kaya, Ron, pinagmamalaki kita. Ganon din ako sa iyo, Aisel. Kaya, sana maging matagumpay ang tatahakin niyong buhay may pamilya. Nasa inyo ang aking bendisyon. At sana God bless you din sa bubuuin ninyong pamilya. Yun lang. Magandang ano po. Kasali ba ako rito? Ay magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po talaga yung nahihiya. Ito lang po may papayo ko sa mag-asawa kung saka para hindi ho maghiwalay, pag pinalalayas po ay wag lalayas. At kung lalayas mo po ay babalik din agad. Yun lang po. Congrats anak, at ako hindi ako handa sa ganito eh. Pan-tricycle lang ako anak. Hindi ako pwede sa ganito. Pero pag nasa labas ako, siguro ang daldal ko. Pero pag nasa ganito na, ewan ko kung kinakabahan hindi ko maintindihan. Hanggang dito na anak. Magandang congrats sa inyong dalawa. At sa inyo po lahat, maraming salamat po sa dumalo. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po na marami. For making me special today. Thank you for your trust na si Jessie ay isang kabahagi ng iyong special na araw ngayon. At nakita ko yung magandang aral sa pag-aasawa. First, talagang ang bottom line, mamahalin mo ang asawa mo. At habang minamahal mo siya, lalo siyang nagpapasakop sa iyo. At yun yung sikreto ko. Lalo kong minamahal yung asawa ko, kaya naman yung asawa ko, lalong nagpapasakop siya sa akin. Kaya, alam mo na, ang gagawin, siya lang, at wala kang ibang mamahalin, kundi siya lang. Pag pinalayas ka, isama mo siya. Okay? Para sa ganun, magkasama pa rin kayo. Ganun din, Aisel, always remember, yun nga, lagi ka magpapasakop sa kanya para walang away. Saka walang away na hindi talaga mariresolba. At lahat talaga nadadala sa pagmamahalan at pag-uunawaan. I love you sa inyong dalawa. Okay. Pong mauna para mabilis. Actually, halos lahat ng gusto namin sabihin, nasabi na namin sa kanila nung nag-meet ba kami. So,
ulitin ko lang uli, parang yung nirepresent nung nung chord, di ba? So, kung magkakaroon ng love triangle sa buhay ninyo, ang isang haligi doon, si Kuya Melvin, si Doc Melvin, si Hazel, and of course, the third is yung pinakamatibay na haligi ang inyong pundasyon, which is the Lord Jesus Christ. Okay? Walang hindi nyo kakayaning i-endure when the Lord is with you. Okay? So, kung may conflict, katulad ng in-advise ko last time kay Doc, pag merong hindi pagkakaunawaan, sa tingin mo tama ka, sa tingin ni Ate Hazel tama siya pa rin ang tama. Yun lang yun, kasi kahit sa tingin mo tama ka, siya pa rin tama, mag-sorry ka, settled. Everything is settled. Meaning the message is forgiveness. Forgive mo siya, forgive mo sarili mo. Then, di ba, sabi nga, happy wife is happy life. Okay, biblical yun. I-search mo yun, bro. Okay, so yun lang po. Mabait naman si Doc. So, isa pa pala, di ba, pag nakatagpo ka ng yung asawa, ibig sabihin, napakaswerte mo, bro. You hit the jackpot. Congratulations. It's a full of joy to be your ninang, and yun pa rin, the covenant na pinasok nyo, the covenant you had an agreement with God, and it is in si Jesus Christ. Sabi ko naman sa inyo, kahit anong problema nyo, just make your standard be with God. Kasi lahat ng wala sa inyong magiging mas tama, wala sa inyong mas mali. But when you review and when you go back to the Word of God, everything will be settled. So yun lang. I can't stop loving you. I can't stop loving you. The sun will rise, the stars will shine. You will find me loving you. You know I'll be loving